Mahirap ba ang Pilipinas? Ito ang tanong na madalas itanong ng maraming tao. Nakikita mo ito sa balita, naririnig mo sa mga usapan. Para malaman ang sagot, kailangan muna nating tingnan ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Isipin mo, gumising ka bago sumikat ang araw. Ang tunog ng mga manok na tumilaok ay punong-puno sa hangin. Ang mga tricycle ay nagsisimula na ang kanilang makina, handang maghatid ng mga tao sa trabaho o sa palengke. Sa maraming bahay, nagtitipon ang mga pamilya para sa simpleng almusal. Maaring kanin at tuyo lang, pero ito ay pagkaing pinagsasaluhan. Ito ang Pilipinas. Ito ay larawan ng simpleng pamumuhay, pero larawan din ng matinding pagtitiyaga. Habang nagsisimula ang araw, nagiging abala ang mga kalye. Ang mga estudyanteng naka-uniforme ay naglalakad papuntang eskwela, dala ang kanilang mga pangarap sa kanilang mga bag. Ang kanilang mga magulang ay pumupunta sa kanilang mga trabaho. Ang ilan ay nagtatrabaho sa matataas na gusali ng opisina sa mga lungsod tulad ng Makati. Marami pang iba ang nagtatrabaho sa mga bukid, sa mga pabrika, o nagtitinda ng mga paninda sa mataong pampublikong palengke. Nakikita mo ang mga nagtitinda na sumisigaw ng presyo ng sariwang gulay at isda. Nakikita mo ang mga jeepney, makulay at punong-puno ng pasahero na dumadaan sa abalang kalsada. Ang pang-araw-araw na tagpong ito, ang diskart o paghahanap ng paraan para kumita, ay patunay sa pagsisikap ng bawat Pilipino. Ito ay isang buhay na hindi laging madali, ngunit laging sumusulong. Gayunpaman, sa likod ng mga makulay na tagpong ito, may isa pang realidad. Para sa maraming pamilya, ang bawat araw ay isang pakikibaka upang pagkasya ang kita. Maaring hindi sapat ang pang-araw-araw na sahod para sa pagkain, renta, at transportasyon. Ang ilang magulang ay kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon. Bibilhin ba nila ang sapat na pagkain para sa lahat? O itatabi nila ang pera para sa proyekto sa eskwela ng kanilang anak? Ito ang mahirap na bahagi ng kwento. Ito ay isang realidad kung saan ang mga pangarap ay minsan naisantabi dahil sa agarang pangangailangan. Ang mga ngiti na nakikita mo sa mukha ng mga tao ay madalas nagtatago ng kwento ng sakripisyo at tahimik na pakikibaka na nilalabanan araw-araw. Kaya, kapag tinatanong natin kung mahirap ba ang Pilipinas, hindi simple ang sagot. Hindi lang ito oo o hindi. Ang bansa ay mayaman sa maraming bagay. Mayaman ito sa likas na yaman, mula sa magagandang dalampasigan hanggang sa matabang lupain nito. Mayaman ito sa kultura, na may makukulay na piyesta at matibay na tradisyon ng pamilya. Higit sa lahat, mayaman ito sa kanyang mga tao. Mga taong kilala sa buong mundo sa kanilang init, kanilang pagiging mapagpatuloy, at kanilang hindi masisirang diwa. Ngunit sa parehong oras, mayroon ding kahirapan sa ekonomiya na hindi maaring balewalain. Ito ang komplikadong kwento ng Pilipinas. Kaya bakit maraming Pilipino ang nakakaranas ng kahirapan? Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang kakulangan ng matatag at may mataas na sweldong trabaho. Maraming nagtatapos ng kolehiyo na punong-puno ng pag-asa. Gusto nilang makahanap ng magandang trabaho para matulungan ang kanilang pamilya. Gayunpaman, minsan limitado ang mga oportunidad. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa, nagiging Overseas Filipino Workers o OFWs. Tinitiis nila ang lungkot ng malayo sa kanilang mga mahal sa buhay para lang mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Ang iba naman ay nagtatrabaho sa informal na ekonomiya, nagtitinda ng mga bagay sa kalye o kumukuha ng mga panandaliang trabaho na hindi nag-aalok ng seguridad o benepisyo. Isa pang mabigat na pasanin ay ang mataas na halaga ng pamumuhay. Nakapunta ka na ba sa palengke at nagulat sa mga presyo? Ang halaga ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay, at karne ay tila tumataas palagi. Ngunit ang mga sahod ng maraming manggagawa ay hindi tumataas sa parehong bilis. Dahil dito, napakahirap para sa isang ordinaryong pamilya na mag-budget ng kanilang pera. Ang isang ina ay kailangang maging salamangkero sa kanyang pitaka. Kailangan niyang pagkasya ang bawat piso para matiyak na may pagkain sa mesa, na bayaran ang kuryente, at may kailangan ang mga bata para sa eskwela. Ang patuloy na panggigipit sa pananalapi ay pinagmumulan ng matinding stress para sa maraming sambahayan. Ang pag-access sa dekalidad na edukasyon ay isa ring hamon. Bagamat libre ang pampublikong edukasyon, may iba pang gastos na kasama. May mga gastos para sa mga gamit sa eskwela, proyekto, uniforme at transportasyon. Ang ilang paaralan sa malalayong lugar ay kulang sa libro at pasilidad. Maaring napakasikip ng mga silid-aralan. Dahil dito, nahihirapan ang mga estudyante na matuto ng epektibo.
Maraming magulang ang nangangarap na mapag-aral ang kanilang mga anak sa magagandang paaralan. Naniniwala na ang edukasyon ang susi sa pag-ahon sa kahirapan. Ngunit ang landas upang makakuha ng dekalidad na edukasyon ay puno ng maraming balakid na hindi lahat ay kayang lampasan. Ito ay isang karera kung saan ang ilan ay may mahirap na panimulang punto. Panghuli, mayroon tayong issue ng pangangalagang pangkalusugan. Ang magkasakit ay maaring napakamahal sa Pilipinas. Bagamat may mga pampublikong ospital at sentro ng kalusugan, madalas silang punong-puno ng mga pasyente. Maaring matagal ang paghihintay para makakita ng doktor. Maari ding mahal ang mga gamot. Para sa isang pamilya na nahirapan ng bumili ng pagkain, ang isang medical na emergency ay maaring nakakapinsala. Maari nitong maubos ang kanilang buong ipon at maging sanhi pa ng pagkakautang. Ang takot na magkasakit ay isang tunay at patuloy na pag-aalala para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga walang matatag na kita o health insurance. Ito ang mga malalim na problema na nag-aambag sa kahirapan. Ngunit ang kwento ng Pilipino ay hindi lang kwento ng kahirapan. Ito rin ay kwento ng hindi kapani-paniwalang tagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Marami tayong halimbawa ng mga Pilipino na nagsimula sa napakaliit, ngunit nakamit ang malalaking bagay sa pamamagitan ng matinding determinasyon. Kunin natin halimbawa ang kwento ni Manny Pacquiao. Nagmula siya sa napakahirap na pamilya sa General Santos City. Kinailangan niyang huminto sa pag-aaral para tulungan ang kanyang ina. Lumaban siya sa mga boxing match para sa napakaliit na premyo para lang magkaroon ng pera para makabili ng bigas. Ngunit hindi siya sumuko sa kanyang pangarap. Sa pamamagitan ng disiplina at pagsisikap, naging isa siya sa pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan ng mundo. Nakikita rin natin ang diwang ito sa mundo ng negosyo. Mayroong nakaka-inspire na kwento ni Socorro Ramos, ang nagtatag ng National Bookstore. Siya at ang kanyang asawa ay nagsimula ng isang maliit na tindahan ng libro sa Escolta, Manila. Nasira ang kanilang tindahan noong World War II, ngunit itinayo nila itong muli. Nasira itong muli ng isang bagyo, at itinayo nila itong muli. Mula sa maliit na tindahan na iyon, si Nanay Coring, gaya ng tawag sa kanya, ay nagtayo ng isang kumpanya na ngayon ay kilala na sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang mga sakuna at pagkabigo ay hindi ang katapusan. Maari silang maging pundasyon para sa pagbuo ng isang bagay na mas malakas at mas malaki. Ang mga kwentong ito ay hindi lang para sa mga sikat na tao. Nakikita natin sila sa ating sariling komunidad. Mayroong single mother na nagsisimula ng maliit na karinderya sa kanyang garahe para mapag-aral ang lahat ng kanyang mga anak sa kolehiyo. Mayroong magsasaka na natututo ng mga bagong pamamaraan para mapabuti ang kanyang ani at nakakapagtayo ng mas magandang bahay para sa kanyang pamilya. Mayroong estudyante na nagtatrabaho sa isang fast food chain sa gabi para bayaran ang kanyang matrikula at kalaunan ay nagiging engineer. Ito ang mga pang-araw-araw na bayani na ang mga tagumpay ay maaring wala sa balita, ngunit ang kanilang mga kwento ay kasing lakas at inspirasyon. Ang mga tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang kahirapan ay hindi habambuhay na sentensya. Ipinapakita nila ang kapangyarihan ng pangarap ng Pilipino. Ito ay isang pangarap na pinapagana ng pagmamahal sa pamilya at matinding pagnanais na bigyan sila ng mas magandang buhay. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sipag at tiyaga. Ito ang paniniwala na gaano man kahirap ang buhay, laging may paraan para magtagumpay. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Ang mga ito ay isang nagniningning na paalala na ang kasalukuyang sitwasyon ng isang tao ay hindi kailangang maging kanilang huling destinasyon. Ang diwa ng Pilipino, kapag nagalab, ay kayang abutin ang imposible. Isa sa pinakamagandang katangian ng mga Pilipino ay ang diwa ng bayanihan o pagtutulungan ng komunidad. Ito ang diwa ng pagtulong sa isa't isa nang walang hinihintay na kapalit. Nakikita mo ito sa panahon ng mga kalamidad tulad ng bagyo at baha. Nagtutulungan ang mga kapitbahay na iligtas ang kanilang mga gamit. Nagtatayo ang mga komunidad ng mga kusina para pakainin ang lahat. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay ay nagbibigay ng damit, pagkain, at pera para tulungan ang mga naapektuhan. Ang diwang ito ng pagkakaisa ay nagpapakita na sa harap ng pagsubok, ang mga Pilipino ay hindi kailanman nag-iisa. Mayroon silang isa't isa na masasandalan. Ang diwang bayanihan na ito ay hindi lang para sa mga emergency.
Buhay ito sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang ilang komunidad ay nag-organisa ng mga community pantry, kung saan ang mga tao ay maaring kumuha ng kanilang kailangan at magbigay ng kanilang makakaya. Ang simpleng gawaing ito ng pagbabahagi ay nakatulong sa maraming pamilya na magkaroon ng pagkain sa kanilang mga mesa. Nakikita rin natin ang maraming non-governmental organizations at pribadong grupo na nagsisikap na labanan ang kahirapan. May mga foundation na nagbibigay ng scholarship sa mga mahihirap ngunit karapat-dapat na estudyante. May mga organisasyon na nag-aalok ng livelihood training para matulungan ang mga tao na magsimula ng sarili nilang maliliit na negosyo. Ang mga pagsisikap na ito ay lumilikha ng mga positibong pagbabago. Mayroon ding mga programa ang gobyerno na naglalayong mabawasan ang kahirapan. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PS, halimbawa, ay nagbibigay ng cash grant sa pinakamahihirap na pamilya. Ang kondisyon ay dapat mag-aral ang kanilang mga anak at magkaroon ng regular na check-up sa kalusugan. Mayroon ding mga programa mula sa mga ahensya tulad ng TESDA na nag-alok ng libreng technical at vocational training. Nakakatulong ito sa mga tao na magkaroon ng bagong kasanayan para makahanap sila ng mas magandang trabaho. Bagamat may mga debate tungkol sa pagiging epektibo ng mga programang ito, kinakatawan nila ang patuloy na pagsisikap na magbigay ng seguridad para sa mga pinakamahina sa ating lipunan. Kaya, ano ang huling sagot sa ating tanong? Ang Pilipinas ay humaharap sa tunay na hamon ng kahirapan. Ngunit ito rin ay isang bansa na umaapaw sa pag-asa, pagtitiyaga, at isang malalim na pakiramdam ng komunidad. Ang paglalakbay tungo sa mas magandang kinabukasan ay mahaba at mahirap, ngunit hindi ito imposible. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat tao. Nagsisimula ito sa pagtulong sa kapitbahay, pagsuporta sa mga lokal na negosyo, at paghiling ng mabuting pamamahala. Ang kwento ng Pilipino ay isinusulat pa rin. At sa pinagsamang pagsisikap ng kanyang mga tao, ng gobyerno, at ng hindi masisirang diwa ng bayanihan, mayroon tayong lahat ng dahilan para maniwala na ang susunod na mga kabanata ay magsasabi ng kwento ng pag-unlad, kasaganaan, at isang mas maliwanag na bukas para sa bawat Pilipino.